Nagulantang at labis na nagdadalamhati ang pamilya ni Erickson Nunez matapos umanong hukayin at ilabas sa nicho ang labi ng kanilang kaanak isang araw lamang matapos itong mailibing sa Kalikid Cemetery. Ayon sa pahayag ng pamilya, noong March 14 lamang nang ihatid sa huling hantungan si Erickson Nunez ng Camtinio, Cabanatuan City. Subalit laking gulat nila nang matuklasan na ang kanyang bangkay ay wala na sa loob ng nicho at tila sinadyang galawin ng hindi pa nakikilalang mga individual. Pinaghihinalaan ng mga kaanak na maaaring tangkang pagnanakaw o iba pang masamang layunin ng motibo sa naturang insidente. Labis nilang kinukundina ang ginawa ng mga salarin na anilay walang respeto hindi lamang sa yumao kundi pati na rin sa nagdadalamhating pamilya. Ayon sa isang miyembro ng pamilya, wala nang ang buhay ang tao, nagawa pa nilang bastusin at galawin. Napakasakit nito para sa amin. Nananawagan naman ang pamilya sa mga kinauukulan at sa pamunuan ng sementeryo na agad imbestigahan ang insidente at papanagutin ang mga may sala. Hinihiling din nila ang mas mahigpit na seguridad sa lugar upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Sa kasalukuyan patuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at ang tunay na dahilan sa likod ng insidente. Samantala, umaasang pamilya na makakamit nila ang hustisya para sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Nasabat ng mga operatiba ng Nueva Ecija Highway Patrol Team o NEHPT ang isang sasakyan sa isinagawang anti-carnapping operation sa Bypass Road sa Talavera bandang alas 4:55 ng hapon noong March 12, 2026. Ayon sa ulat ng Highway Patrol Group o HPG, ang naturang sasakyan ay may natitirang obligasyon sa bangko na umaabot sa 644,000 pesos, subalit na ibenta umano ito sa halagang 320,000 pesos lamang. Naharang ang sasakyan mula sa isang 63 taong gulang na negosyante na siyang nakabili nito. Sa isinagawang inspeksyon, ipresenta ng driver ang photocopy ng Certificate of Registration o CR at Official Receipt o OR. Gayunman, napansin ng mga otoridad na posibleng peke ang mga dokumentong ito kaya agad itong isinailalim sa mas masusing verifikasyon. Kalaunan, voluntaryong isinuko ng nakabili ang sasakyan sa mga otoridad. Ang nasabing unit ay isang Toyota Vios 2023 na kulay alumina jade metallic na may plakang NIS 9181 at nakarehistro sa isang pribadong individual na nakabase sa Manila. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung paano naibenta ang sasakyan sa mas mababang halaga at kung may kaugnayan ito sa carnapping o iba pang iligal na gawain. Pinapaalalahanan din ang publiko na tiyaking lehitimo ang mga dokumento at transaksyon bago bumili ng sasakyan upang maiwasan ang ganitong insidente. Pinalakas ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang kanilang mga digital farming tools upang matulungan ang mga lokal na pamahalaan o LGUs na mas mapabuti ang suporta sa mga magsasaka at mapataas ang produksyon ng palay sa iba't ibang komunidad. Ito ay bahagi ng Smart Farm Program, isang inisyatibo na naglalayong isulong ang makabago at data-driven na pamamaraan sa pagsasaka ng palay. Ayon kay Dindo King Donaire, ang mga sistemang ito ay nakatutulong sa mga magsasaka at LGUs sa pagmamanman ng mga aktibidad sa bukid, pagsusuri ng kondisyon ng lupa at pagbibigay ng angkop na rekomendasyon sa pagtatanim ng palay sa lokal na kalagayan. Dagdag pa niya, patuloy na pinapahusay ang mga naturang teknolohiya batay sa feedback mula sa mga gumagamit upang matugunan ang mga suliranin tulad ng mababang ani, kakulangan sa makinarya at epekto ng pabago-bagong klima.
Kabilang sa mga ina-upgrade na digital tools ang Palay Check App 2.0, ang Smart ICM Monitoring System at ang SRDI Pest and Nutrient Management Platform. Nilalagyan ng mga ito ng mga bagong tampok tulad ng offline access para magamit kahit walang internet, mas pinadaling rehistrasyon ng mga magsasaka at mas maayos na data validation upang masigurong tama ang mga record. Pinapahusay din ang advisory system upang magbigay ng mas eksaktong gabay sa pamamahala ng sustansya ng lupa gamit ang mga pamamaraang tulad ng -1 element technique at leaf color chart. Inaasahan na matatapos ang upgraded na Palay Check App at monitoring system sa unang bahagi ng taon upang mas mapalawak ang paggamit nito ng mga LGUs at agricultural technicians. Samantala, pinalalawak din ang field testing ng mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay. Kabilang dito ang direct seeded rice gamit ang inbred varieties na sinusubukan sa 43 lugar at transplanted hybrid rice na isinasagawa sa 47 lugar. Bawat isa ay may saklaw na hindi bababa sa kalahating ektarya. Sa paunang resulta na itala ang ani na 8.56 tonelada bawat ektarya para sa hybrid transplanted rice at 7.33 tonelada bawat ektarya para sa inbred direct seeded rice. Patunay na potensyal ng mga teknolohiyang ito na mapataas ang produksyon. Iniulat din ng PhilRice na umabot sa mahigit 1 milyong users noong 2025 ang naabot ng kanilang mga social media post hinggil sa mga nasabing teknolohiya na nagpapakita ng lumalaking interes ng publiko. Target ng programa na maabot ang 3,780 na magsasaka kabilang ang isang 30 hektaryang clustered pilot site kung saan tutulungan ang mga magsasaka na makakuha ng pataba at iba pang mahalagang farm inputs. Sa pamagitan ng mga pinahusay na digital tools at modernong teknolohiya, layunin ng PhilRice na palakasin ang suporta ng LGUs at itaguyod ang mas epesyente at produktibong pagsasaka ng palay sa buong bansa.